atong try out karon nga buntag. So atong mga Biblia once again, magatindog ta palihog, ila magdugay because of time. I try to finish early karon nga buntag. Okay, I try my best to finish early this morning. 1 Corinthians chapter 4, verse number 1 and verse number 2. Una nga Korinto. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and down verse number 2 karon nga buntag. If you want nakay Bisaya nga Bible, okay ra. Basa sa Bisaya. Kung naabot kay English na Bible, ibasa po sa English. Ayaw lang ng Hilonggo, kaya ditang sabot. Okay. Ang Hilonggo din pa, isa na yung po. Okay, so tagalik siguro yan. So marami makasabot sa mag-Hilonggo na din. Okay, try to work out. Karang buntag, chapter 4, in the book of 1 Corinthians, chapter 4, verse 1 and verse number 2. If you are there, say amen. So while waiting sa uban, kung mabuti ang uban, gusto ko makita ang tanan. Kung naka, say amen. Wala pa yapon, wala pa uban. At mabuti ang uban. So, pag waiting sa uban, 1 Corinthians chapter 4, verse 1 down to verse number 2. Wala ka verse, kung mag-ian ka, wala punta isuon. And then, try to emphasize kaning passage sa Biblia. Let's read verse 1. Ready, start, begin. Let a man so account of us as of the ministries of Christ, and steward of the mysteries of God. Verse 2. Moreover, it is required in the stewards that a man be found. Nagsuon karon nga buntag ang mensahe sa Ginoo. Verse number 2, last phrase, that a man be found faithful. Let us pray, Lord, once again. Thank you for your goodness, Lord. Salamat for this wonderful day. Lord, salamat sa bawat pala God nga Domingo ay magihatag namo, Lord. O tubuti balang spiriton, ikaw magalihok sa mong gitawag na kasing-kasing, na whatever kung sa may ang matunggan karon nga buntag, help us offline. Let us to be faithful stewards. Lord, we know that you are God in heaven who knows our hearts today, who knows our minds. Lord, kung naamay mga problema, naamay mga sala, Lord, na makababag sa paminaw, sa inyong pulong karunabungkat, ako pag-angko, Lord, ikaw magalibiyok, anak. Ikaw magatanggal, Lord God, sa akong gitawag, pangunahuna, Lord, kulihi o pagunahuna, Lord God, sa pagsabot sa inyong pulong. Lord, we know, ay ikaw Ginoo, makatag wisdom, understanding na, Lord, o wala ginilain, Lord God, na maduunan, kundi ikaw Ginoo, Lord God, sa akong gitawag na kinatuwid, Lord. Tuguti nga whatever kung sa among lunggan amo ning aplikan, amo ning mga substance among kinabuhi, Lord God, nga mahimo Lord God nga panalangin ang imong pulong sa among kinabuhi. Lord, salamat once again for this people nga haadri, Lord God, that are willing ang maninaw sa imong pulong. Lord, wala kay mabuhat, wala ka sa among kinabuhi. Hindi na mo ginaampo, ginasali, ginapasalamatan in Jesus name. Amen and amen. And so please salamat kayo kalubuntag. Now, as I said, this month is our stewardship month. We were talking about the being steward. Kung sa ano pa, sa Bisaya pa ng steward is pinialan. Okay? Steward means pinialan. Nga naman gitawag mata nga pinialan. Kaya you need to understand and realize nga kaya naasin mo karon nga butang, kaya kung sa kinaasin mo karon sa ibig ang imong kinabuhi, dili na imo iya na sa Dios. Mao na we need to understand that the word stewards, the word pinialan nga dili na atuwa. Dili ato ang naa sa tuwa karon even sa imong kagwapo, kagwapa, dili na imo iya sa Dios, amen. Kaya Ginoo naghimo na, okay? And that's why in verse number 1, Paul said to the book of Corinthians, in verse number 1, Paul gitry niya og pasabot ang mga tao sa Corinto. O remember, kay mga tao sa Corinto igsoon iya ni gipadala ang surat ani sa mga tao nga believers. Remark this, believers. So kani nga letter, kani nga sulat gipadala ni sa mga tao nga pasadin nakabato na kang Kristo. Mga tao nga nakasabot na may tungkol sa kaluwasan. And that's why verse number 1, the Bible says, ingon ni Paul diya, let a man so account of us. Kung sabi sa iyo, patuguti ang account sa mga tao, maabot sa mo or naas sa amwa, as of the ministers of Christ. Now remember, sa diya nga na-save ka, igsoon, ato na natapay po last Sunday, kaya giluwa sa Ginoo para mahimo ka na servant. We are saved to serve. Now you are the one who nadilig so, na yung galing, you are the ministers. Now remember, Igsoon, dili lang si pastor ang ministers sa simbahan. You need to understand and realize if you are saved, you are the ministers of Christ. Ibig sabihin, usa ka sa kinihanan, sa usaman na gitiyas ko, ang gitawag na gospel. Ang gospel, Igsoon, na mga na imong gisaligan, o mga na nakaluwas sa imuha, o kita ang gitawag na steward, anak. Wala yung sa Biblia, yung Paul, yung sa Biblia, let a man so account of us as of the ministers of Christ, and the stewards of the mysteries of God. Now, kita ang gipinayanan sa mga butang, mga misteryo diya sa Diyos.
Ibig sabihin, ang mga Kristohano na nagatuon sa Biblia, naa sa tuwa ang knowledge, ang kaalam, ang kahibalo, ang naagikan sa pulong sa Ginoo. And that's why, as I said sa inyo, I challenge everybody, if you will go to church, just try to learn what the Bible say. Hindi lang kayo maagdol ng simbahan, muligot lang, wala na tayo magbuhat ng uli. As I said, if you will go in church, wala ka simbahan, try to understand, try to learn something. Wala ka mo na yun, karani mong mensahe, yung sabton, pero mas gamay lang kung natin, masabtan, di naman, maunay makatabang sa imo, to be a blessing to other people, to be a steward. In the Revelation, sa diya, steward of the mysteries of God. That's why verse number 2, Paul said, moreover, it is required. Mark the reason, moreover, it is required. Mark the reason, required. Now, every Christians, every believers, every stewards of God, always remember, required na. Kung sa eskwelahan, kung gine-require ka, kailangan tumapil ka, mapil ka naman, gine-require na. Kung sa trabaho, kailangan mo yung plastic, gine-required ka naman, mo-required ka naman, gine-required man, atong mag-required man. Now, ang inalison, kung ang kalibutan, gine-required na required, now, ang Ginoo na required sa ito. The Bible says, moreover, it's required in the stewards the man be found what? Faithful. No, so why laing required ang Ginoo sa matag-usa ka as believers, Christians, we need to be faithful. Dira sa Dios. Amen. Kung mo ni ang mensahe, so to be a good steward, we need to be faithful to God. That a man be found faithful. Now remember, son, the word faithful means trustworthy. Kung ang usa ka Kristohanon, kung masaligan sa gagmay butang, masaligan sa dagkong butang. Ngano ang Dios wa ka tagay dagkong butang kasi gagmay pa lang di na ka masaligan. Paano mo ang Ginoo sa dagkong butang sa gagmay pa lang di na ka masaligan? You are not untrustworthy. That's why being faithful is always remember faithful means trustworthy. Ito ba yan? Chapter 2 verse 1 to 5. 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 5. At wag yan na dali niya. The Bible says, verse 1, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of the speech of the wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. Verse number 3, and I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. Verse 4, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit of the power. Verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Now, Paul dirigson sa mga katawan sa Diyos, faithful si Paul, nagwali sa pulong sa Ginoo, o dili niya kabalog pulong sa Ginoo ngayon naman, para makabarog ang mga tao na nakadoog sa pulong sa Diyos. Ay sa ganina, kung nakakasimbahan, try to understand the Word of God, what the Bible says in Leviticus, makabarog ka sa tanang mga butang. Verse number 5, the Bible says, Paul was faithful. Paul was very faithful to sharing the gospel, sharing this word, the word of God, in times when siya nagapangalagat pa sa Ginoo. That your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Now remembering, son, the word faithful means trustworthy, masaligan. Like son, ako na siyang gitopic last Wednesday. Meron sa statement, nagaingon, don't seek to be great. Ayaw balik kamuti, ayaw ihurot imong pagalingo, ayaw ihurot imong kanang kusog, nang himo na kang great. Seek to be thankful. You know what? Dahil kalahian ang greatness o ang faithfulness. Remember, ang greatness igsoon, kung great ka nga tao, it will bring praises to people. For example, kung great ka, maayo ka, para lang LeBron James, o sa ng mga idolas, Binkari, kinsa ang ma-praise? Ang mga tao. Greatness bring praises to people. But remember, faithfulness brings what? Praise to God. God, dili sa gusto mga great nga tao. Most of the time, nasa Bible, nagsoon, gigamit sa Diyos, walay kambagan. Walang wala. And in fact, in the book of Corinthians, ginisod ni Paul nito nga, ang Ginoo nag-use o usaman, foolish things. At uwak. Gipakaon si Elijah. Uwak to. Tulog ang uwak. Kung naamay langgam, yun nga pinaka-way pulos, kaning uwak yun. Di makaon, di kung ginagawa, nagagigibit ko, kuha na yun, kuha. Nagagigita nga, kuha na yapon, kuha. Sige lang, kuha, nagagigita nga, kuha na yapon. Pero ang uwak, kung saan, gigamit sa Diyos. When Elijah gigutom, gibala niya hamburger, ito yun meat and bread man, hindi ba hamburger na? Sa ito pa rin sa una, hamburger.
sa tayo pa ni Elijah na hamburger, milk and bread, gidala. Uwak, gigamit sa Diyos. Kung tao mo tumawag sa Ginoo, tumawag, faithful to ba? Kaya naman, pagkakalin ko sa Ginoo, amen? That's why Israel will exalt. Always remember, greatness bring praise to other people, but faithfulness bring praises to God, and also faithfulness brings glory to God. Ang imo pagiging faithful dala sa Ginoo, exalt, I telling you, magdala na himala sa Diyos. Remember, there are a lot of areas in our Christian life that we need to be faithful. Now remember, dili lang ikaw gi-require ani. Even the pastor. Naapoy mga areas na kang kinabuhi, so nga kailangan dumahingong faithful. And sometimes we fail, kaya naman dili ta faithful. Choose to be faithful, igsoon, and God will make you great. Kung faithful ka igsoon, ang Ginoo mahimo nimo great. Kung faithful lang ka igsoon, ang Ginoo mahimo nimo kanang gitawag na great the people. Remember David? When David igo lang siya nagpakaon, nagdala og baon sa iyang mga igsoon kay nasa gera, ilang kalaban si Goliath. Si David, faithful servant, nagpakaon, faithful shepherd, nagpakaon mga karnero, gatima nagpakakarnero, gamay nga tao, wala man kay ganapan kay Goliath. Remember, when David saw, God saw his faithfulness. The Bible says, son, David, kung saan ito, nahimong great. Napili niya si Goliath. Tagang sundalo sa Israel, nanagan, nanguli na lang sila, kaway kaya ng Goliath, kaya po kaya tao si Goliath. Pero when David come, ako si David ito son. Remember, because of faithfulness of David, usa lang kabato na pumunta si Goliath. That's why, seek to be faithful and let God mahimok yung great. Mahimok ang great na tao. Now, ayun, yung mga galingon, yung kusog, mahimok ang great. Mas maayo yung yung kusog, mahimok ang faithful. Amen? Not every Christian son, most of the time, son, karoon na panahon. Dili yung gitawag na faithful. There are many Christians today unfaithful because of what? Disobedience. So, number one, guys, why we need to be faithful to God? Nga naman, kailangan nato maging faithful sa Ginoo. Number one, guys, ato na lagi yan, sa topic na po because God is faithful to you. Ako na kinakadali. Why we need to be faithful? Number one, ang Ginoo faithful niyo. Now, basic na sa basic, muna ang tawag na basic things. Kailangan ka maging faithful sa Diyos, kaya naman, faithful ang Ginoo niyo. Even we are unfaithful, but still God is faithful. Faithful sa imong gitawag na kinabuhi, sa imong gitawag na protection, sa imong gitawag na good health, sa imong gitawag na wisdom, provision, sa imong gitawag na mga needs, sa iyong gitawag na mga promises. God is always faithful to us, and that's why we need to be faithful to God. Amen? That's why number one, why we need to be faithful. Ano kailangan tayo maging faithful sa Ginoo? Because God is faithful to us. And number two, why we need to be faithful? Because those people in the Bible are faithful. Yan ito ang because of time. Moses was faithful to do what God wants him to do. Kapalo ka kung saan ginabuhi ni Moses, he led the Israelites. He leads the chosen people of God. Noah, when he built an ark, he is faithful to build an ark for 120 years. He built niya ang ark. Wala pa to'y chinso, wala pa to'y lansang, wala pa to'y martilyo. Wala pa tayo sure, but sure, if you understand, they are faithful. Dira sa Diyos, John the Baptist, the same thing with John the Baptist's son. They are faithful preaching in the wilderness. Napag-iyan because of time. And then last, si Paul. Paul was faithful to help others through preaching. Acts 20:20, and wala na makita ng son. And another son, why we need to be faithful? Number one, because God is faithful to us. And number two, the people of the Bible is faithful to God. Then, mo itong mensahe sa ka mabuntag, ako na ipadayon niya siya, what God wants us to be faithful. Unsa may gusto sa Ginoo na maging faithful ta. O unsa man nga area nga gusto sa Ginoo igsoon na maging faithful ta. Now, dili imong gusto ha. Gusto sa Ginoo. Always remember, why we to be faithful tungod kay ang Ginoo faithful nato o ang mga tao nga nasa Bible, those people na faithful po sa Dios, sila Moses, sila Noah, sa John the Baptist, o sila Paul, they were faithful to God. Now, so, karoon nga butag, muna mensahe, what God want us to be faithful in. Sa unsa man nga area na ito ginabuhi karoon nga kailangan ta maging faithful. Lima lang sa kabutang, o di ta magdugay. Ito mga na Biblia, nako ko Psalms. Psalms 122 verse number 1. O sa unsa man nga pamaagi ni dapat maging faithful, sa unsa man pastor nga butang, nga dapat ni maging faithful pastor, ako giyan eh. This first thing, na gusto nila igsoon na maging faithful ta or kailangan ta maging faithful sa kaninga area. 122 verse number 1. And a blessed verse na sa Bible igsoon,
O makita niyo mo ni kontak sa mo ang atong gina-encourage kanunay sa matag usa. Atong abrihan Psalms 122 verse number 1. What God wants us to be faithful in, number 1, Psalms 122 verse 1. The Bible says, nalaka sa amen? David said in Sadia, I was glad when they said unto me, let us go in the house of the Lord. Now, so, number 1 point, unsa may gusto Ginoo sa area maging faithful ta, we need to be faithful in our church services. Now remember, David said, I am glad. Uy, malinaw, na ay kalipay kung nakasimbahan, amen? When David said, I am glad. I was glad when I was saying to me, let us go in the house of the Lord. Nung igsoon ka rin, nag-examine yung mga malingon, kung nakakasimbahan, lipay, baka o masig, natugusan na na itong at tuwang na pastor gabi. Kung nakakasimbahan ka, wala ka na lipay, dilig na makakabuto sa Ginoo sa mong kinabuhi. We need to be faithful in church. Dili, ibig sabihin, nakakasimbahan, okay na, nakakadali. We need to understand nga ang kalipay, nakakasimbahan. When David said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Parting lipayan ni David Igsoon. Lipay kayo sa nakasimbahan. Ako kayo ang iyang kalipay na nakasimbahan Igsoon. Hindi naman ang simbahan Igsoon. Always remember, your life will go down when you leave out the church. Kung malayo ka simbahan Igsoon, always remember, ang imong ginabuhi, nagaubos. Look at those people na mga nasimbahan karon. Look at their lives. Look at the word they follow. Kinsa ilang ginapalo karon. Kinsa ilang gina-idolize ka Igsoon. I'm telling Igsoon, kung ikaw malayo simbahan, I'm telling you, your life will go down. Paminaw, luwas na ka, diluwas sa Ginoo. Ang kabos Ginoo sa mga kinabuhi Igsoon, there is be faithful in church services. When you are in church, it is cause you to what? To learn. Kung nakakasimbahan, makatuon ka. Wala kang kasimbahan Igsoon, and ato na kadre. But you are in church, you learn about the Word of God. Dili pulong ni pastor, dili pulong ni mayor, pulong sa Ginoo, amen? Muna yung mutong na Andre. Kung naamat na dapat na Igsoon kinabuhi, pulong sa Ginoo. Nakulinan, when you are in church, it is a place of what? Correction. Usahay sa balay, tira correction, kung nakasimbahan, i-correct kita ka. Di ka makabangan kung di ka ay sura sa kamuturan. Most people today, even preacher, they try to preach about love, grace, mercy. Wala na correction, dalawang kinabuhi sa tao. Wala ni mo tabangan. Pero dili ko correct mo ang pulong, but I try to correct you from the Word of God. Di naman, ang pulong sa iyo is to correct us, to instruct us in what? In righteousness. Wala na ay gusto ang Ginoo Igsoon nakasimbahan. We try to learn about His Word. Ikaduha from His Word, we try to correct us. Kaya naman, ang atong kinabuhi is stubborn. Kahit ang ulo, kasi out of time, we follow ourselves more than God. Wala kung nakakasimbahan, ang Ginoo mo correct. Di mo, kung may correct kasi Ginoo, pasarbati ang Diyos. Ngayon, gigugma pa ka sa Diyos. Remember, Exxon, ang tinuod na higugma, nagabulan. Ako na po'y anak. Ang anak, ang ugot, usala, din ako. Ikosinti. Muna na nila ko na. Ang bayad sa imong tawag na sala, muna na kita. Nga naman, ngayon sa Bible, kung imong i-spare, kung imong itago ang bunal, kaning bata at dili gini makuwit. O, dili ka nang paminaw. Mali tayo, kung ang atong anak makamali, makabuhat o sa laon niya, atong gamit yung ani. It will be rebellious. And most of the time, atong ginabuhat. And in fact, usahay po, ayaw yun ni gamita. Kani, ayaw ni gamita. Naay bunal. Wa atong sana sa biyabos sa tapos bunal. Kami sa mga malit na papa sa dugan ni Kulea. Ang sana sa biyabos rin, hurot agod. Katagahapon dugan mo ulit, mag-ulit, bunalan ganyan na. Sigurado. Utang ang istorya sa inyo, ang sa una, marok kayo, mag-ulit. Mula na mo gabi ang luot para pagbunal, masakit ba? Pasatpan yapon, kay pagbunal, pa! Ulay yung agay. Ulay yung agay, ulay pa, ulay yung agay. Anahanig mo ta ba? Agad ay. So, mayaw. Sa una, halos kaya na bunalan, me. Kamu anong dili na? Ganun ba? Kasi problema. Dili problema niya, problema sa ginikanan. Now remember, Ikson, as a parents, we need to understand na kita ang gitupian sa Ginoo atong mga anak. We need to understand, Ikson, pastor, ini-injil naman eh, dalaga naman eh. Basta wala ka na nilayo sa imong panimalay, imo gapon ng bata.
Kung minyo na ay nabulali, kaya naman iba na. Ang bana na bunala na. O asawa na bunala. Okay. Ano na siya? Pero una pa na sa imong balay. Imo pa lang obligasyon. Imo pa lang trabaho. Hindi mo lang dapat itong kapag nag-correction. It will place of correction. Number 2. Number 3. When you are in church, it will help you to quit your sin. Remember, the more you are closer to God, the more you quit your sin. The more you far for God, the more ka nagkakadoon sa iyong sala. Well, look at those people. Nanawala din karon. Kung siya ginagawa nila, nagpakasala. We have one man there. Natay sa man there sa atong tawag sa simbahan. Faithful before. Karang mga bisyo siyang ginabuhi, itanggal, nawala yun, tumot, kaya i-change ang yung ginuto, at nakasimbahan siya, ano sa pulong sa Ginoo. Pero gitry niya gimis, wala niya hibalik simbahan. Karon, maski nagluyan ang lawas, pero sige ako bisyo. Pero before, faithful din ano ginabuhi niya, balik ang iyang lawas, hinindot yung lawas niya, ito, wala na may mga biases, naglikay naman sa mga butang mali, nag-obey siya, nag-provide sa Ginoo. Eh, nagpakasala na siya, Exxon, I remember that, nagpakasala siya karon sa tabo. They were living in sin. And do you think, alin pa yung ginawa? Dili, uy! Krisuhanan ka, maluwas ka, dapat ka, mga lagad sa Diyos, dapat ka mag-una, ang Ginoo sa mga kinabuhi. Alam sa life, so always remember, it will destroy our life. That's why, when you are in church, it will help us to quit our sin. Now, parents, aminaw, be faithful in church. Parents, aminaw, be faithful in church. Get involved in the ministry. Now, I believe every parents, nangil ka na nakakabagay, gusto nyo itong atong mga anak, mga lagad sa Ginoo. We want them nga, managto ni sila, nga makaila sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo. Pero usa, it's sad. Gusto na ito, mga lagad sila, pero kita, walay gusto. As a parents, atong gusto nga itong bata, magdato na sa simbahan, naada ka sa simbahan, but the problem is, asa man ka. O mga Exxon, most problem of churches today, teenager na ang nagadala sa simbahan, wala ni mga adult. Kung di nga pwede nga mga teenager, mao'y muman sa simbahan, kaya naman, ang mga teenager, kailangan pa lang imong advicean, kinsa ang mabili sa simbahan, kita nga mga adult, dili ang mga teenager. I know preachers today, I know churches today, nga ang nagadala sa simbahan, mga teenagers na, look at their church. Puro na po mga teenager na wala po yung mga adult. Kaya naman, lahit inamapadagan sa mga teenager naman. Kung iyong pagtungayan ng mga teenager, so, mutuyang nila silang gusto. But remember, insa na naman sila. Kita man. Kisa mo tulong nila. Kita po. Dili, pwede na kita tulungan sa teenager. Kita ang mga adult, mga ginagalan, kita dapat tutulong sa ila. And in fact, kita ang ibang unang example nila. Kung nangalagan sila, nangalagan po na. Usahay sa kapal ito, gusto na ito ang atong anak, naasa din mo rin nasa director, kita wala man na. Atong gusto ito i-desire, atong anak nasa Wednesday night, pero kita wala kang punta. Do you think ang imong anak nasa simbahan, nag-desire sa mga lagay padayon kung wala ang makita ang simbahan? But the best thing, so makita ni mga bata na church, every time mo naapos sila. Ayaw na sila pasabi nga sa lim ang tog simbahan. As I said, mas maayo anak, tara simba ta. Uban tanak simba ta. Ikaw ang mag-lead sa imong anak, dili ang imong anak mag-lead nimo. Especially in spiritual aspect. Di ka mo sugod ka mas higher ang spiritual nga aspect sa itong mga bata. More than I. Kaya naman, pili kayo ka-exon, control sa itong mga young people today. Mga young people, pamilya, kung nalagad ka, salamat sa Ginoo. We think of your life, na napag-awin ka sa Ginoo. Kung adults kami na, ang key sa church, dili mga young people. Sa pala ba ka, o say purpose, nang gitrain na sila for the next generation. Pero kanin sila kamonin mo, may dato karong igsuon, isod ka ay. Muna as a parents, as adults sa kaning church, we try to be influence these young people. Kaya naman, naaakay na agian na wala nila na agian. Naaakay na experience na wala kanila na experience. Naaakay mga kaalam na wala kanila na kaalam. And you are the one who can help them. Kung dili ang ilang pilo ka teenagers. Kung makausahin ka ng mga young people, kaya sa young people, kaya naman, ang adult wala na panahon sa mga young people. Kabantay ka ng iyong anak, gaano sa iyong anak, sa laing mga anak, ayun naman, ikaw parents, wala kay panahon sa iyong anak. I hope gusto na ito ma-realize kung unsa ka importante. Kailangan ka simbahan together with your family.
Be faithful. In our church service is on Sunday morning, Sunday night. You know it's on our young people is blessing. Yes, hindi thing. For the next generation, sa ilang pamilya ko, sa ilang mag-lead direct, muna na ilang panahon, pero now, dili mo dyan. Kung padlungod sa inyong balay, kung saan dahil sa simbahan. As I said, ang church, dili na rehabilitation. Kung banungon ang imong anak, imong isendere, pamabutan, dili. Ang pag-asal sa imong anak, asa magsugod sa panibalay. Dili sa simbahan. That's why ayaw i-blame ang church. Ngano, nangana imong anak. Examine your house. Tanawa kung sinasin panibalay. I-check kung sinaha diya. Ngano, nangana ang imong anak. Kami diri, we try our best, matabangan ang imong anak. Pero ay sa inyo ay so, dili na matabangan ang imong anak kung dili po ka mo sa mga patakaran diri. Yes, we are strict to young people. Kaya ba mag-yun kung dili may strict to sila, dili mag-yun sila. Dili mag-yun na magdamot sila mag-follow sa Ginoo. Pero ngayon, so, someday, kung unsa man ang dulo sila karon, it will be a blessing sa ilang itawa generation. And that's why, as a parents, maninda mo na, we need to be ay kanang itawa na magtilabang ay ita. We need to understand so, nga niya matawag so, kung dito, ang ato mga yan, tiwag na pasagdan, luwi kayo ta. Ako yung sa kaya expression, ang ngayon si Bert Elmer. Then, Bert Bobby, ang manglalang, paliho ko. Ay, ano nga to? Para siya. Okay, wala siya. Dinabag. And also si Rana. Di ba ito? Di ba ito? Di ba ito? Dahil ako si Dongkoy, Michael o si Michael po Turing. Turing, Michael o Dongkoy. Now, minaw. Day. For example, mauni ang parents. These are parents. These are father and mother. Mauni ang young people. Now, mauni ilang barkada na nasa kalibutan. Okay. Now, a lot of them, bullet net. Most of them, ang imong young people, gila tayo nag-cool day. Now, kung as a parents, kung wala tayo connect sa imong anak, na posible na makauban sa day. Now remember, ang atong kaaway, dili ang atong young people. Ang atong kaaway, mao ang yawa, kung sa diin mo, oy naghamit sa mga butang, kung sa diin, makalayo ang imong anak sa Ginoo. Remember this. Kung imong kanawang tulo sila, duwa lang sila, kung siya magkabog, wala gay kaya ni, ay diri. Kaya tulungan, bukat man kayo diri. Kung imong kanawang, ginawang diri, duwa lang sa dito, kung simple, ang imong yung mabira diri, padami na igsoon. Kung magtinabang nga ita, faithful ka nga parents, faithful ka nga pastor, gulit na kaya ano nga. Try to i-follow sila, doon din naman yan, bira. Kung siya magkabog igsoon. What is the key? The key is what? The parents. Kung ang parents is so unfaithful sa Diyos, now, as a pastor, I will help you for your teenager. Di ka mo pasagdan. Gusto na kong imong young people, mahimo ka blessing. Gusto na kong young people na nilog the future, na hindi ka ugmaon ko sa din. Sila, igsoon sa next generation, mahimo ko sila panalangin sa uban. Now, remember, ang key igsoon parents, I, as a pastor, I will support you. But now, igsoon, baliktad karon. Ang ginikanan, ginapasagdan lang sa pastor. Usahay, nga rin matabo. Si pastor lang paminti gahila kayo niya. Garaw tulo diha. Sige, garaw tulo diha diha. Dito balik. Do you think makaya ni pastor? Makaya mo sa dili. For na for coffee, na ang parents. Kaya nang gawin mo ng people. Pwede ka na ito tabangan imong yung people igsoon kung cooperate ka sa mo. Kung mo na atong goal. Remember, di ako pahinti imong anak. Di na ako anak ng imong anak. Pero pasalamat at tungkol sa gugma sa Ginoo. Ang Ginoo nag-care sa imong anak. Please, now parents, let me know. Muna ang kids, so always remember, as a parents, we need to be communicate sa pastor. As a parents, kailangan itong tagaan ng pagtagaba. Paminaw, so, nindot ng kaayo, kung nakasimbahan, kanunay, to understand, kung unsay ila madunggan po nimo, kung unsay correction po nimo, kung unsay mga advice po nimo, ikson, para mag-abot sa balay, you are united kung unsa ang ilalunggan sa simbahan, amen? Kaya usaya, matabong, ano maganda, nila ilang people na wala sa simbahan, tungkol ani,
sa simbahan, na-correct sila, natarong ilang kay kami, pag ako sa balay. Wala kang gapon mahimo. Ano man? Kaya ilang doon sa simbahan, ako sa balay, wala kang. Wala mahimo. Protect na nagsoon na mga gilikangan na nagbarog. Ay mga gilikangan, gusto good. Ang ilang anak, may nito ka kung bakit. Pag nagsoon, always put on your mind, mga gilikangan, mabinaw. Dili may kompetensya sa imong anak. Dili may kompetensya sa imong anak. What we are doing is trying to help you and trying to your teenagers. Trying to help your teenagers. Dili may kompetensya. Ayaw isipa ka na po simbahan, dito na po sila, kanagat na po. Ayaw isipa igsoon. Kaya naman, it will help to your young people. Now, young people, pamilya, if you are still nangangalas ginoo, padayon na. Padayon na. Don't quit. May mga friends, mong hilang mo, ayaw kalimot, na ay ginoo mo tawag hilang balik. Just continue to be a blessing sa imong gitawag ang ilang. Now, if your young people so quit serving God, don't blame their friends. Kung nakata yung people na quit sa pagkakalagas, ayaw i-blame ang ilang gitawag na mga amigo, ayaw i-blame ang ilang gitawag na mga ang ilang gitawag na kinabuhay nila, but you need to blame us as a parents. Parents, please help us for your young people to be a good example. Ang imong example is a great blessing. That's why always remember what God wants to be faithful in. We will be faithful to attend our church services. Be faithful. Kung na imong young people, it must be the up of the day. Ayaw, pagbuti nga sila lang nakasimbahan. Ubanis sila. Sunday morning, naas sila. Kung naman sa Sunday night, ubanis sila. I know na, basic ka. I know na, atay mga dapat importante nga buhaton. But, always remember, it is by faith. It is by faith. And when you step up by faith, always remember, God will please and God will bless. God will give you what? Blessing. Now, as a result of the church, it will be a blessing to us. Kung mo-communicate na yun na, mo-submit na gusto gitawag na simbahan ng soul, mo-open na tanang ka mga lagad, tanang magkaroon o gitawag na care sa matagusay soul. I believe that is a blessing for our Christian life. Our soul, number one, what God wants us to be faithful in. Number one, we need to be faithful in attending church services. Psalms 51, verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. And Hebrews 25:10, gives Bible to igsoon at again because of time. Next word, again. Atong ablan ang Biblia in the book of Mark 16, verse number 15. Unang punto sa maging anexol, we to be faithful in our church services. Kailangan tayo maging faithful igsoon Sunday morning, Sunday night to be a blessing to our young people. And then number 2, lima kaya ang 5 kapuntos. Atong lagi ang 5 kapuntos igsoon. Number 2, Mark chapter 16, verse 15. Kung nana ka, say amen. Mark 16. Okay, Mark 16 verse number 15. So, itong Biblia, Mark 16:15, the Bible in our we need to be faithful in, number 1, in our church services. Number 2, nana say amen. Ready, start, begin. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Isa mga verse natin, Acts 1:8. Acts 1:8. No. Kung sa mga gusto sa Ginoo, igsuon na maging faithful ta. Number 1, we have to be faithful in our church services. Number 2, igsuon ta atin. Acts 1:8. Dito makita ng word. Okay? 1:8. Kung naanak ka sa amen. At masahon sa Bible, we start, begin. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and the uttermost part of the earth. So, number 2 points. Unang word is we need to be faithful. Kung mo is be faithful sa church. Ikalawa, we need to be faithful in our what? Witnessing. Witnessing. Now the Bible says, go ye into all the world and preach the gospel. To what? Every creature. Mumali ka, musangya ka sa mga balita, dili na ikaw mga pastor, pero pwede ka ikaw matundo, exalt, na yung witness of Christ. That's why verse number 8 of the book of Acts, but they shall receive power of the Holy Ghost is come upon you, and be what? Witnesses. Now, exalt ang karon nga buntag, how's your witnessing? Kumusta ang imong desire to reach other people, to share other people about the gospel? Now, remember, when was the last time you share your testimony? Unsang alas na manahon ka nag-share sa testimony? When was the last time you gave out tracts?
When was the last time nga naglakaw ka, nag-bring ka o bisita sa simbahan? When was the last time na nag-desire ka, igsoon, na mag-storya sa uban about the Lord Jesus Christ? That is a part of witnessing. Now, ang witnessing so din sa ibig sabihin, witness ka kanang mo one-on-one ka o good share sa ila, part na siya. Pero na ay simple ka pamaagi. Giving out tracts is a part of witnessing. Giving your testimony how God saved you, it is a witnessing. Now remember, kumusta ang atong kinabuhi son? Dira ang ginatawag na plano sa Ginoo Hesus ang kinabuhi. Kaya kailangan ka maging faithful ka sa ginatawag na witnessing. I thank the Lord. Last 2008, I watched somebody witnessing me about the Lord Jesus Christ, and thank you that time son na saved ko na luwas ko son. Because there is somebody nag-care sa gabi blessing kayo. Pasalamat ang nagawag ng witnessing. Naikaupan si Brad Julius sa farm. Ang pangalan niya Michael. Nagkapalido siya. Muslim. Ang Muslim ka. Dili sa sulod na Muslim, kaya ang iyang asawa lang ang Muslim. Narito iyang asawa, narito iyang mama, o siya. When I go there, nag-atong sa balay, nabisita mi dito, hilak siya. Tungod kay di naliyok iyang lawas. The only part sa iyang lawas na maliyok, ang kanil kamot niya isa. I think, ano lang, wala. Marami. But the whole of the body, ngul-ngul, grabe daw kasakit, labi atake yun siya. Na siya arthritis, but nakaon siya og bawal, gatake siya, whole of his body, wala dyan. Pero okay, ang istorya, okay, ginawa niya, wala kay problema about that. Ang iyala yung lawas, ngul-ngul, kung atake, di yun na makaya magsita siya. Dito may kabaigson. We try to visit them. At kung dito, Muslim ka. Muslim ang asawa. Dugay may naka-enter, dugay may nakasulod sa about sa salvation. Quran, duwa-duwa di ko makashare, katungod, Muslim ang naa dito. Pero God leading me to witness Him. Dugay may nakauban sa Bible study. Bible study, nakalungog siya about salvation. But thank the Lord so on, gabi as I witness Him. Ang iyang mama, ang iyang asawa, o siya, nagdawat sa Diyos. Ug mauna, ang gusto sa Ginoo igsuon na kailangan ta maging faithful. Magaroon ta desire sa kalag sa tao. I don't care kung unsa siya, Muslim siya, I don't care kung Christian siya, I don't care kung dato siya, I don't care kung unsa iyang gitawag kahintang sa kinabuhi. Pero ang pinaka-importante na dili ang unsa siya, kundi ang iyang kalag. The purpose that we are saved today, na watak ikuha sa Ginoo, ano man, tungod kay ang Ginoo, kung siya gamiton ka, to be a witness to other people. So, kung karoon mong bisita ka, dili pa ka saved, or kabalo kung mamatay ka asa ka padulong, na isang body ma-witness mo naman. Just take the privilege na saligan si Christ, gawaton siya as your personal Savior. Ano man, anak ko gabi, kapag kabalo ko, ang kamatayon, maabot sa itong kinabuhi. Kung wala pa siya ina nga mamatay na ka, kaya masay patyan, wala ka po siya. Alam ko, dili, ibig sabihin, Brother Mike, naglingkod ka diha, naghigda ka lang ka, naglubog ka lang ka, mamatay na ka. Ako, himsod po ko, Brother Mike, okay pa akong kahintang. Napakul maayo pang lawas. Pero wala ko kabalo karon, mabiyahe rin Brother Julius, mauli niya dito, mamatay ko, ayaw lang siya, ako lang. Kung mamatay ko, okay rin mo ito, Brother Mike, pero man, naalala ko ginuusap nila ko. Although, ngayon guman, ako kay bata na gagmay, lukoy pa kay biyaan, gagmay pa kayo sila, usually ang iyang ginawang grabe, stress ka siya, kayang bata, gagmay pa daw kayo, noong nagkamatayon ba? Ayos na. Ito na kasi mo kung galing nun. Kadili ka problema, ang problema ka kung samot yung problema. Ano ko siya, Brother Mike, ang kamatayon din maabot yun, from time to time. Ayaw na sa'yo, mamatay na kaugma, mamatay kung pa nakapaon sa Ginoo. Pero ayaw sa'yo, kung paon ka sa Ginoo, okay, at least nakadawat ka ng Kristo. That is a kind of what? Witnessing. Dili importante yung partay so on. Dili importante ang imong gitawag nga profesyon. Kanang ta mga matay. Ingon ni Job, hubo ka ni habot ang kalibutan na hubo ka mubalik sa Dios. Kung sa ginapasabot, wala gyud tay mabit-bit maski piso o 5 centavos pabalik sa langit. Mao na ayaw i-focus mo kabalik ang kalibutan na.
I-focus ang imong kagalingon dito sa mga butang sa eternity. Focus sa mga butang, pili mo i-focus sa mga witnessing. Try to be witness. Ay, pastor, maulaw ko rin ako. Try to get out tracks. Hatag tracks. Muna ang atong posisyon nga kailangan na maging faithful. Kaya naman, people are perished. People are going to hell. Ang tao igsoon, lisod kaayo kung namatay na, wala na chance na magtog langit. Kung ang tao namatay, it is a judgment day. Kasi kung wala Kristo, impyerno. Kung naay Kristo, langit. No, patiyaw-tiyaw pa ng impyerno, dili igsoon kay impyerno tinuod na lugar o impact. It is eternal lake of fire. Kaya kung ganyan, pati nakita, nagkasa ng sakit. Mas ako na, ibo ko ba? Si Elmer ko, nasakit po tungkol sa panahon. Ingaraw ko lang sa iyo mga last days pa lang po. Gusto niyo, tago na ka sa balay kasi sobra kainit. Ano man, tungkol tiinit. Panahon lang nila, how about na ka sa impyerno? Ang impyerno is the lake of fire. O mo na ang padulungan sa tao because we are sinners. That's why, as a Christian, as a believers, God wants us to be faithful in what? Witnessing. Paling kaamot ito igsoon na mga tao nga masalyawan, mga tao nga masiran sa pulong sa Diyos o be a blessing sa kanak nga matay sa luminaw. Mo yung nakuha sa usa ka pastor. Ang lungga siya sa statement. Ano siya? Soul winning is the greatest business sa all the world. Ang pagkaputod walad sa pagsangyo sa mga balita igsoon mao na ang pinakadako nga negosyo sa tibuok kalibutan. Negosyo mo sa diin kalag ang ginakuha. Negosyo mo sa diin ang kalag dili ma-imperno baka na ay gitawag kinabuhing walay katapusan. Then next, parayo ta. For the third point, because of time, last na lang. The book of Luke. At ang Mabriyan, Luke 6:38. The last points. Number one, igsoon. Asa gusto maging faithful. Number one, maging faithful tayo igsoon sa itawag na panimbahon. Ikaduha, igsoon. Maging faithful tayo igsoon sa pagsangyaw. To be a witness of Christ. And number three, at ang mga Luke chapter 6 verse 38. O, paman ka na igsoon. Karang okay, just give me more patience and more time. Kaya na di ko lang 6:38, the Bible says, anak ka sa amen? At ang basa akong sabay na, start, begin. Give and it shall be given unto you. Good measures, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye made withal, it shall be measured to you again. Like so, the Bible says, give and what? It shall be given. Like so, the third point is what natin so karon ng hapon. What God wants us to be faithful. Number one, be faithful to attending the church service. Number two, to be witnessing, be faithful with our witnessing. And that is so, be faithful in our what? Giving. Now, verse number 38, give and it shall be given unto you. Hatag. O ikaw paghahatagan. Good measure, maayo nga magsukat, pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that ye make withal, it shall be measured to you again. Isa pa ka verse over yan, Acts chapter 20 verse 35. Acts 20 verse 35. Ato galing soon. It is a blessing soon na maging faithful sa tawag na simbahan, maging faithful sa tawag na witnessing, it also we need to be faithful in our giving. Ato over yan, Acts chapter number 20 verse 35. Nanakas, amen? Okay, basahan ako, tanawa na sa mga mata. Chapter number 20 verse number 35. The Bible says in Sharia, I have shown you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more what? Blessed to give than to what? To receive. Now, so the Bible says, it is more blessed to give than to receive. So always remember, God doesn't need your money. God doesn't need our money. He needs our what? Obedience. Now remember, igsoon sa paghatag, kuminaw. Gusto ginawa maging faithful ka sa paghatag. But, dili ka mahimong faithful sa paghatag kung di mo ma-realize nga ang tanang butang iya sa Diyos. Psalms 24:1, the earth is the Lord and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang tanan iya sa Dios, ang tanan himugna sa Ginoo, ang tanan usapan pa kung imo ba ang tanan naa sa imo ako nagsuon. Iya na sa Ginoo. Now, ano sa sabi ko kanina, ang tanan mo bang igsuon iya sa Dios. Ang kalibutan iya sa Dios, dili ang sistema sa kalibutan.
ako dito sa before, nga ang sistema sa kalibutan igsoon, lahi-lahi ang sistema sa kalibutan. Dinatry nila bang mahimong wicked ang mga tao. That's why in our giving so always remember God doesn't need our money. He needs our obedience. God owns everything. Now, remember this statement, mga ko. That igsoon na statement, mga mo, mga kanan makuha ka ng butang. Remember the statement. Give according to your income, or God may make your income according to your giving. Naka siya, hatag according kung sa imong income. Or ang Ginoo muhatag imong income according sa imong paghatag. Give according to your income, or God may make your income according to your giving. Now remember next song, the Bible says, we are the only one give, ihas Ginoo is the only thing in mabahal sa Ginoo is the tithes. Ang ikapulo. Now remember this, kung imong iula ikapulo, igsoon, God will make you saman. Will bless imong kitawag at kinabit. Over yan, nabukong Malakay, chapter number 3, verse 10. Huwag yan ulit. And then, mamantani, last verse. Malakay, chapter 3, verse 10. And after ani, magpos sa pagkampo. Malakay, chapter 3, and verse number 10. Now, again, igsoon. It is a blessing, igsoon, sa tawag na giving, in our giving. Verse 10, the Bible says, bring me all the lights in the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now wherewith said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, and that there shall not be room enough to receive it. Like so, verse 10, bring ye all the tithes. Now, mark the word bring. Nganong bring mo na? Nganong dal-o na kasor? Dal-o na kaya di man imuha. Kinsa mo yung tayo? Kaya sa Diyos. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and to my soul, and prove me now wherewith. Let's sige ko ninyo. Anong ginawa ba? O sige, iulan yung kapolo, o dala sa aming balay titiganan. O ya, sige ko ninyo, prove me now wherewith. Itry ninyo. O in the word so, verse number 10, sumpay sa niya, say that the Lord of hosts, if I will not open you, I will open you the windows of heaven, and pour you out of blessing, sumpay son, that there shall be not room enough to what? Receive it. Now, so always remember, we need to be faithful in our giving. Giving our tithes dira sa Diyos. That's why always remember, so our giving is very important dira sa Ginoo. Why person do not tithes? Because some of the reasons they were poor, they were in debt, may utang, or never been taught, wala natutunan. How to tithe? Do it first. Buhat mo yung pinakauna sa imong gitawag nga Kristiyanong kinabuhi. God wants us to be faithful in our giving. Nagsuon tulong kabutang that God wants us to be faithful. Una, we have to be faithful in our church services. Ganuha igsoon in our witnessing, and last in our giving. Hope igsoon na that today, ato na understand ang plano sa Ginoo igsoon that a man be found what? Faithful. Always remember, faithfulness bring glory to God. O gusto sa mga putang igsoon na kailangan mo ato as a believers, Christian, we need to understand, we need to be faithful sa tanang butang, tanang area sa atong gitawag na Ginoo. Mag-pray ta, let us pray. Have your head bowed, every eye closed. Let us pray. Lord, once again, thank you for your goodness, Lord. Dito ka sa misahe ng human. Lord, wala tama ang mga misahe, but we're praying, God, that you will bless us, Lord. Give us something to understand, Lord God, kung saan makatayuan na mo. Lord, na yung mga butang nakabawal na mo, Lord, yung mga butang na dili ikaw ng himaya. Lord, the man to be faithful. Lord, I know that a lot of people, a lot of us, Lord God, nag-struggle with me. Nakagi mga butang, Lord, na naglisod ni Lord God to be faithful. And Lord, let us to focus you sa among gitawag na kinabuhi. Lord, na may mga katawhan din, Lord God, na dili pa say, kung magaluwa sila karon nga buntag. Lord, as we continue today, ikaw magkapanalangin, Lord God, sa among gitawag na invitation today, ikaw magkahatag ka na ugan, Lord God. Lord, salamat po sa God for this morning. We love you in Christ's name. Ito ko sa ulog yun sa mata igsoon, wala maglantaw. Every head bowed, every eye closed this morning. I don't know how God speak to your hearts this morning, but I challenge everybody, we need to be faithful. We need to be faithful. Challenge yourself. Challenge yourself. Examine yourself today. Maybe nakakaroon diri-diri ka sure na kung maabot ang kamatayon sa mo kinabuhi. Maybe unya, mamatay ka. Maybe ugma, ng gabi matulog ka, mamatay ka. Are you 100% sure na maato ka og langit? Na kung dili man igsuon, dili accident nga nakakasipangan. Ba't mauni ang plano sa Ginoo sa imo karon na buntag na maangkon